Kulantang ang buong Pilipinas sa nakakabinging revelasyon na si Manny Pacquiao ay di umano'y may nakakalulang utang na 1.7 billion kay Francis Leo Marcos. Nakakagimbal na katotohanan ang lumulutang ngayon na mas limpak-limpak pa pala ang salapi ni FLM kaysa sa ating boxing legend at senador. I-click para malaman. Manny Pacquiao at ang kontrobersyal na utang kay Francis Leo. Sa unang tingin ang balitang ito ay tila isang eksena mula sa pelikula, isang pambihirang kwento ng yaman, poder at kontrobersya sa gitna ng liwanag ng publiko. Ang pambansang kamao si Manny Pacquiao, isang alamat sa larangan ng boxing, ay biglang naiugnay sa isang kontrobersyal na figure na si Francis Leo Marcos, isang self-proclaimed philanthropist at negosyante na walang malinaw na dokumentado negosyo. Ayon sa ulat, inakusahan si Pacquiao na may utang na humigit kumulang 1.7 billion pesos kay Marcos simula pa noong 2018, isang numero na nagdudulot ng pangamba at kawalan ng paniniwala sa marami, lalo na't ang mismong figure ni Marcos ay puno ng kontrobersya at usap-usapan. Paano nga ba nagkaroon ng ganitong sitwasyon? Ano ang katotohanan sa likod ng mga aligasyong ito? At higit sa lahat, totoo ba na mas mayaman pa si Francis Leo Marcos kaysa sa pabansang kamao? Sa pagsisiyasat, lumalabas na ang totoong pangalan ni Francis Leo Marcos ay Norman Manguzen. Ipinakita ng mga ulat na siya ay nakulong sa iba't ibang kaso, kabilang ang aligasyon ng human trafficking, recruitment, illegal na proyekto sa optometry at maling paggamit ng apelyedong Marcos para sa pampublikong imahe. Ang NBI at korte ay may record ng kanyang mga legal na laban na nagpapatunay na ang kanyang kredibilidad ay kaduda-duda. Si Norman Mangusin ay ipinanganak noong September 29, 1979 at kasalukuyang 46 taong gulang. Ang kanyang asawa si Mayo Murakami ay iniintriga ng publiko at netizens na itinuturing na props lamang para sa imahe ni Norma. Ayon sa ilang ulat, unang lumutang ang pangalan niya sa panahon ng COVID-19 quarantine sa pamamagitan ng tinaguriang Mayaman Challenge, kung saan humamon siya sa mayayamang tumulong sa proyekto niyang self-promotion. Kanyang ambisyon sa politika ay hindi rin naging matagumpay. Noong 2013, nag-file siya para sa pagkasenador, ngunit na-reject dahil kulang siya sa edad. Noong 2022, tumakbo siya at nakakuha ng humigit kumulang 4.5 million votes, ngunit natalo. Noong 2025, muli siyang nag-file ngunit itinuring ng COMELEC bilang nuisance candidate at pinatawan mo. Noong 2025, muli siyang nag-file ngunit itinuring ng COMELEC bilang nuisance candidate at pinatawan ng multa ng korte. Ang kanyang pag-withdraw at pagkakaroon ng restraining order ay nagdagdag lamang sa misteryo sa kanyang persona. Ngunit bakit nga ba si Manny Pacquiao, isang kilalang milyonaryo, ay naiugnay sa utang kay Norman? Ayon sa ulat, sinabi ni Norman na may utang si Pacquiao na umabot sa PHP 1.7 billion na tila bahigit pa sa kita ni Pacquiao mula sa kanyang historic fight laban kay Floyd Mayweather noong 2015. Isang laban lang iyon, ngunit kumita si Pacman ng humigit kumulang $120 million or 6.5 billion pesos. Kung iisipin, tila imposible na siya ay mangutang sa isang taong walang malinaw na mapagkukunan ng kita. Sa social media, mabilis na kumalat ang kontrobersya. Maraming tao ang nagduda sa sinasabi ni Norman, habang ang iba ay nagulat sa lakas ng loob niyang idawit ang pangalan ni Pacquiao. Ang mismong boxing legend ay natawa na lamang nang marinig ang balita. Sinabi ni Pacquiao na hindi niya kilala si Norman at may plano siyang kasuhan ito dahil sa pagdawit ng kanyang ina, si Junesha Pacquiao, sa mapanirang pahayag. Isa pa sa pinaka-controversial na bahagi ng kwento ay ang paggamit ni Norman ng salitang baluga laban sa ina ni Pacquiao. Ito ay isang derogatory term na nagdudulot ng galit at sama ng loob. Para kay Manny, ang ininsulto sa kanyang ina, isang matandang babae, ay hindi lamang personal na atake kundi isang pang-aalipusta sa dignidad ng kanyang pamilya. Dahil dito, naging seryoso ang intensyon ni Pacquiao na aksyon na ng legal na aspeto ng insidente. Ang buong kwento ay nagdudulot ng halo ng misteryo at intriga. Paano nakahanap ng pagkakataon si Norman upang ideklara ang utang? Ano ang motibo niya sa pagdawit ng pangalan ni Pacquiao? At higit sa lahat, paano na ipapakita sa publiko ang ganitong uri ng aligasyon? Sa pagsusuri, malinaw na ang bawat detalye ay may kasamang drama at emosyon, isang gabay para sa publiko upang magtanong, magsiyasat at suriin ang katotohanan. Ang
social media ay naging sentro ng debate. Maraming netizens ang nagsimulang mag-imbestiga sa tunay na pinagmulan ng kayamanan ni Norman. Ang kanyang pagkakaling sa pamilyang Marcos ay mariing tinanggi ni Imelda Marcos at mismo si Bongbong Marcos. Wala siyang legal na relasyon sa kilalang political dynasty. Gayunpaman ang kanyang apelyido at aligasyon ay nagbibigay ng impresyon na may malaking impluwensya siya. Halimbawa na kung paano ang persepsyon ay minsan mas malakas kaysa katotohanan. Samantala, ang reaksyon ni Manny ay mahinahon ngunit matatag. Hindi lamang siya nagawa sa aligasyon, kundi inihayag din niya ang kanyang intensyon na protektahan ang kanyang pamilya at reputasyon. Ang pagiging bukas sa media at pagpapahayag ng katotohanan ay nagpapakita ng kanyang integridad bilang tao. Bukod sa legal at financial na aspeto, ang insidenteng ito ay nagturo rin ng aral sa publiko ang kahalagahan ng pag-iingat sa impormasyon, ang epekto ng social media sa reputasyon at ang kampayarihan ng salita. Ang aligasyon ng utang ni Norman kay Manny Pacquiao ay nagpapakita ng potensyal na pinsala sa imahe ng isang national icon at nagdulot ng damdamin ng galit, kawalan ng paniniwala at kritisismo mula sa publiko. Sa huli, ang kontrobersya ay isang babala sa mundo ng politika, negosyo at showbiz. Ang pangalan, reputasyon at kredibilidad ay hindi biro. Ang isang simpleng pahayag kahit pa ito'y walang basihan ay maaaring magdulot ng emosyon at legal na epekto ng mga taong may mataas na antas ng impluwensya sa kaso ni Manny Pacquiao at Norman Manguzet. Ang katotohanan ay mananatiling mahalaga at ang hustisya ay dapat manatiling gabay sa bawat takbang. Sa kasalukuyan patuloy ang investigasyon at pagbabantay ng publiko sa usapan. Ang social media outlets at legal channels ay lahat ay nakatuon sa paglalantad ng tunay na pangyayari. Ang pangalan ni Pacquiao ay nanatiling simbolo ng integridad habang ang kontrobersyal na figura ni Norman ay patuloy na sinusuri ng mga otoridad. Ang kwento ng Manny Pacquiao at Francis Leo Marcos o Norman Manguzet ay higit pa sa simpleng aligasyon ng utang. Ito ay kwento ng kapangyarihan, kayamanan, reputasyon at hustisya. At ang bawat pahayag, bawat aksyon at bawat reaksyon ay bahagi ng mas malaking narrative ng lipunan, isang babala at leksyon para sa lahat kung paano hawakan ng katotohanan sa gitna ng ingay ng kontrobersya. Sa pagtatapos, ang tanong ay nananatili. Totoo ba ang aligasyon o isang artipisyal na drama para sa pansariling interes? Habang ang publiko ay naghihintay sa legal na aksyon at investigasyon, ang kwento na ito ay magpapatuloy sa pag-ikot sa social media, sa balita at sa mga talakayan ng bawat Pilipino. Ang laban na ito ay hindi sa boxing ring, kundi sa larangan ng kredibilidad, reputasyon at katotohanan. Isang laban na mas komplikado at mas puno ng emosyon kaysa sa anumang World Championship fight na nilahukan ni Manny Pacquiao. Dahil dito, marami ang humanga kay Manny Pacquiao dahil isa siyang matatag na ama, isa siyang mabuting anak at mapagmahal sa pamilya. Marami ang humanga kay Pacquiao dahil kahit na grabe na ang mga pananalita na kanyang natanggap, ay nananatili pa rin siyang kalmado at may respeto. Ito ang basihan ng mga taong may tinatawag na edukado. Hindi man siya katulad ng iba na grabe ang mga degrees, pero ang kanyang ugali, talo pa ang mga edukadong tao. Kaya naman, ang mga paghanga kay Pacquiao at talagang deserve niya at ang mga taong nagtatanggol sa kanila ay deserve nila din.